Baka akala nyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na with evidence. So eto kabibig ha, delikado pala yung lawyer na nag-deny na hindi daw siya ang nagpirma sa affidavit ni Orly. Kasi posible siyang madisbar. Kasi sabi ni Marcoleta, kung talagang palalakihin nila ang isyu na ito, ay posibleng kalkalin ni Marcoleta yung mga dokumento na iyan, mga kabibig. Sa post ni Jason sa napilitan bang magsalita si Peachy, dapat ipatawag sa Blue Ribbon ang abogadong ito. So, kung ganito kabibig, mas lalong lalala ang istorya. Kasi, primero, nag-deny na siya. Tapos, kung palapalakin lang issue, Marcoleta gagawa ng hakbang. Tapos ang post ni Jason sa, kung pwede, para maseto lang issue na ito, kasi ito ang ginagamit ng kabilang kampo, nasisiraan ang pangalan ni Marcoleta, pati ang Senado masisira kung talagang palalakihin ito. Mas mabuti pang ipatawag sa Blue Ribbon ang abogadong ito. She claims that her notary office did not notarize the affidavit of Orly Guituza. But look at the stamp. They have the same address, PTR, book number, etc. Although magkaiba ang stroke ng perma. Parang napaka-imposible naman na nagtungo si Major Sergeant Guituza sa opisina ni Attorney Espera, kinuha ang dry seal at minarkahan ang sinumpaang sanaysay. Kinuha ang libro ng notaryo, hinanap ang pahina at isinulat ang detalye ng affidavit. Oo nga no. Diba? Tama din si Jason sa ano to na tawag dito, hinold up. hindi naman hinold up. Parang tinutukan ng baril ang office ni Attorney Peachy para talagang notaryuhan ang affidavit. Pero sabi naman ni Peachy, fake daw yun. Fake ang pagnotaryo. Yung content hindi fake, yung notaryo lang. Pero may stamp, 'di ba? May stamp at kung ano anik-anik pa. Kinuha ang libro ng notaryo, hinahanap ang pahina at isinulat ang detalye sa affidavit. At alam niya ang PTR ng abogada at ipinirma niya ito sa kanyang papel. Oo nga no. Attorney Peachy Rose G. Espera is reported to be employed at the Bureau of Jail Management and Penology under DILG headed by Secretary John Vic Remulla. Maraming tanong ang dapat niyang sagutin kaugnay sa kanyang pagnonotaryo habang siya ay nanungkulang sa BGMP. Mahalagang humarap siya at ang kanyang mga notary office staff o secretary sa Blue Ribbon Committee. Lalabas ang katotohanan. Huwag takipan, please lang. Ping. Ano bakit ba ping? Ito talaga si si Jason. So ito kabibig, ang komento ni Marcoleta hinggil dito na posible daw madidisbar itong si Attorney Peachy kung malalaman ang katotohanan ng istorya. Nako po, mas lalong mas lalong pinagulo. Sana hindi na lang siya nagsalita, no? Pero kung totoong hindi siya pumirma, masyashock siya, uy, bakit nandyan yung perma ko? Hindi naman ako pumirma. Sino ang pumirma? Isa sa mga staff niya. Ay nako, isang malaking gulo talaga ang pinasok ng, for example, staff or ni Attorney Peachy, kung ano man talaga. Kasi sabi ni Michael, pag palalakihin nyo to, iimbestigahan ko talaga to. Ito kabibig, manood tayo. Baka akala nyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Sa bagay, ito pinalaki nila di ba? Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito Sen. Ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo,
Di ba, pag nawalan ka ng lisensya, Oo. affidavit of loss, Yes. papanotaryo ka eh. Napapansin ko, wala naman talagang abogadong humaharap eh. Oo. Yun lang taga, doon. Yung secretariat, taga-type, Oo. et cetera. Yun po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi, kapag ka kasi nagnonotaryo ka, haharap sa'yo yung affiant eh. Oh. Yun ang kailangang nandoon. Kaya itong Gutesa, humarap talaga. Oo. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo eh. Mali yung halimbawa, tinawag lang, pakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw na pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi ang hinahangad dito kasi ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi ikaw ang nag-administer ng kanyang oath eh. Parang nakita ko yun, naging malaking issue yun doon kay Alice Guo, di ba? Pero anyway, Paano kung halimbawa, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa yung nakapirma doon. O sige. Pero kung yun ang practice pala nila, talaga nagnonotaryo sila pero hindi siya pumipirma, at yung nakapirma lang talaga na yun, sa affidavit ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talagang pumipirma, ano mangyayari? Dyan, magkakaroon siya ng disciplinary problem dyan. Kasi mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay. Mahigpit yun. Maaari kang madisbar dyan. Sapagkat nagkulang ka at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan, staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon. Siya magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, book number, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabihin ako yung kanyang notarial register. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man na ipagamit ang iyong notarial office. Mukhang mababaliktad ang pangyayari ngayon. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng ilang mga... Gusto niyang palakihin, okay. Kasi ako wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, hindi ko na pinakialaman kung sino magnunotaryo. Hindi ko na makatungkulan yun. Basta sinabi ko, maghanap ka ng magnunotaryo para sa panig ko, another satisfaction para sa akin, na ikaw talaga'y nakahandang humarap dito. Kasi pinalalabas nila ngayon sa social media para bagang Peke. kayo ang Nameke. nameke. At saka parang dating Marcoletas witness. Sige, ganun po ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Nako, mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Binasa natin kanina. Hinahanap ko nga yung binasa natin kanina. Maring totoong hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo mga staff mo o sekretaryo mo ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ang ng ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun eh. So sa page 58 na nandun eh. O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Yan nga kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit ngayon yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung dala-dala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Pabigat pala yan, Sen, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaliktad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Pero kayo
kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Good job, Senator Marcoleta. Galing mo talaga. Minsan talaga, staff na lang ang pirma, lalo na sa mga dead of sale. Mayayari tuloy yung notary. Naku po. Kaya nga sa abogado na nagbigay ng stamp sa notaryo, lagot ka. It's impossible and common sense. Paano ni Gutesa ma-stamp by himself yan, kundi ang office nyo ang gumawa dyan. Ganyan naman talaga kahit saan yung nagpa-practice nila, yung secretary lang ang mag-type, selda din, magpapipirma sa attorney. Nako po, managot ang office. Baka nabigyan ng isang maletang basura yung nag-notary with matching pananakot. Nako po. Tama po, Senator Marcoleta, buweltahan nyo pong abogadong yan. Nako. Negligence yan, Marcoleta, kung malalaman na secretary ang pumirma. Mabuti talaga nandyan ka, Senator Marcoleta. Kung wala ka, wala sana lahat yan. Dismiss, walang iba dyan na may alam sa law, kundi mga law bender. Kau lang ang asahan namin na matutuwid mo ang daan. Ganyan ang ibang notary office, may iniwan na lang stamp na pirma ng abogado na itinatatak na lang ng mga assistant niya pag wala siya. Hala, totoo nga siguro na hindi niya nakaharap yung marine at nagkataon na about sa flood control issue ang pinanotaryo, kaya ayaw lang sigurong madamay sa gulo ang abogado. Posible din kabibig, pero ngayon gumulo kasi nag-react ang abogado. The lawyer wanted to clean his name, pero ang problema ngayon is may stamp pa nga, may document number pa may pahina pa nga, yun ang malaking pasabog din. Natakot yung notary. Kung puro takot ang pairalin, walang mayari sa bansa natin. Magpapatuloy ang mga kawatan. Karamihan sa mga notaryo, yung mga staff or secretary lang ang gumagawa. Reality yan. Oo. Meron naman talagang ganyan ng mga notary public na experience ko, nagpa-notary ako, sila na rin ang umayos. Yung nag-type, siya rin ang nag-stamp, naglagay ng mga kailangan like book number, page number, dried sealed, at pirma na rin attorney. All-in-one siya lahat. Halaka! Nako, madisbar talaga yan pag malaman na may ganitong pangyayari sa mga notary public. Tama po kayo, marami nakapaligid sa City Hall ay sekretary lang pumirma, wala yung attorney. Naranasan ko din yan. Nako po. Ito yung senador na lumalaban para sa taong bayan. Salamat, Sir Marcoleta. Nakalagbok naman yan. Makita kung nagpanotary document si Marines. Karamihan naman talaga ng pirma ay sekretary. Nung ako nasa remedial at lagi kaming nagpapanotary, ang pirma di naman mismo yung attorney or yung sekretary lang ng notary public. Stamp lang na nakalagay yung attorney code number niya. At yari ka kay Senator Marcoleta. So yun kabibig, tama naman, gaya ang practice ng mga abogado na nagpamanotaryo, hindi yan sila napapakita, secretary lang ang si-sealed, hindi mo makita ang pagpirma sa totoo lang. Ilang beses ko na yan napansin. Ako po. Sige, palakihin nyo pang issue. Kakalkalin niya ni Marcoleta at mapapahiya talaga kayo. So kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Ako naman, tama naman ang lawyer na linisin niya ang kanyang pangalan kung talagang hindi siya nakapirma. Pero ang mali is nasa notary office niya. Kung for example, ang secretary ang nag-seal, yung inilista yung pahina at kung ano-ano pa. For example, ang secretary yung magpirma, it represent your office. Diba? So, mas lalong madidiin ka. Bakit ang sekretary hinayaan mong pumirma sa mga dokumento na dapat ikaw ang pumirma? Naku, madidisbar kaya? Naku po. Kakatakot to mga kabibig. Hay naku, sabi na nga iba, umamin ka na lang attorney. Diba? So, yun lang kabibig. Sabi naman ni Jason sana, ito dang attorney na ito ay nagtatrabaho sa BGMP na under ni John Vic Remulla. Employed na itong si Attorney Peachy Rose G. Espera. Nako po. So ano ang inyong komento dito mga kabibig? Napaka-imposible naman na si Gedusa ay pumunta sa opisina ni Attorney
speech espera, tapos kinuha yung dry seal, siya ang nagmarka ng sinumpa ang sanaysay. Di ba napaka-imposible naman gagawin yun ni Gidusa? Kung talagang may utak ka ba, kung may common sense ka, sabihin mo, na peke yan. Hindi nga peke. Ang sinasabi nilang peke, yung notary, hindi pinirmahan ng lawyer. Pero yung salaysay, hindi peke. Kahit sabihin nyo pa na peke, tanim witness, nanumpa na si Gidusa sa Senado, wala na talaga kayong magagawa. Pero kung may common sense kayo, you will analyze. O sinong kumuha ng libro, tapos nagnotaryo, sinong naghanap ng pahina at isinulat ang detalye ng affidavit, at alam niya ang PTR ng abogada. Don't tell me ginagawa yung ni Gidusa. Pairalan pa naman yung mga bagsak yung marka nung kayo nag-eskwela. So lang kabibig. Yung lahat, binabasa si Marcoleta, ganito, ganyan. Logical thinking lang gamitin natin dito mga kabibig, ha? Bye everyone, see you next time. And shoutout sa ating mga OFW dyan. Niwala ba kayo na fake kung itong pagpirma ng attorney? Kahit fake man yan, talagang bubusisihan niya ni Marcoleta. Bakit? May mga seal ito, may mga pahina pa ito. O di, managot pa rin ang lawyer. Ilang kabibig, bye everyone, see you next time.